Hello guys! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba natin ma-remove itong violation dito sa ating Facebook monetization tools. Recently guys, nagkaroon ako ng restricted monetization dahil po ito sa intellectual property. So similar din po ito sa unoriginal content na na-upload ko. Well, ganun pa man, nag-try pa din ako ng mga ways para ma-resolve tong issue na to. So, for today's video, ituturo ko sa inyo paano ko nga ba na-remove itong violation na to gamit ang tamang pag-appeal. So, yan. Diretso na tayo guys sa video. So, eto, wala akong in-stream ads, wala akong reels, wala din akong stars. Hindi ako makaka-generate ng revenue or earnings. Although maliit yung ating expected na kinikita dito sa mga uploaded videos natin or content natin, sayang din naman kasi ito for extra income. And kahit mababa, once na nagkaroon tayo ng restrictions, nakaka-demotivate din minsan. So para mawala din yung feelings nyo na yan guys, or kung kayo ay nasa ganitong situation ngayon, so sundan nyo lang yung video na to. So eto na ngayon yung ating professional dashboard. Kung mapapansin nyo guys, wala na itong notification na meron siyang restrictions. Punta muna tayo sa stars. Sa stars, once na meron siyang restriction, hindi tayo makaka-receive ng stars. So ganun lang po talaga yun. Mapapansin nyo, wala na akong restriction sa may itaas dito sa may tips for success. Usually dyan yan nag-a-appear, kulay red yan. Check natin yung ads on reels, bonuses. Ads on reels, check natin, wala na din siyang notification sa taas. Although guys, mababa yung generating revenue natin monthly, pero at least diba, $100 pambayad din niya ng bills, pambayad din niya ng renta kung nagre-renta kayo. Kaya sinisipagan ko pa din kahit paano mag-upload pa rin ng mga video or short video dito kay Facebook. So tuloy-tuloy lang. Yun nga, sadly nagkaroon tayo ng violation. So, pakita ko sa inyo paano nga ba makikita yung violation. Punta kayo sa inyong page or sa inyong profile, i-click nyo itong tatlong tuldok sa may gilid. Click nyo yung profile status. Ayan, wait nyo lang. So, ito yung ating status. Yung profile, usually, profile has some issues. Huwag nyo lang pansinin yan kasi kung meron kayo mga na-commit or meron kayo talagang na labag kay Facebook, mag-a-appear talaga yan some issue. Noong February 16, trademark and counterfeits, kasi po meron akong groups na meron siyang word na PayPal and GCash. So bawal na yon dito kay Facebook. Gumagamit tayo ng pangalan or trademark ng isang services or ng isang brand para magkaroon ng groups. So yun, tinake down siya ng PayPal or ng GCash. I don't know kung sino nag-report, pero wala na yung groups ko na yan. And then, ito yung pinaka-recent, no? Nung December 26, after Christmas, yun, pag-check ko, nagkaroon ako ng violation. Kasi nga guys, gumawa ako ng isang page, and then, hindi ko na-edit yung ibang details. Kaya, ayun, tinake down itong video na to. Ito yan, yung bus lane, no? Na ginawan ko ng content. Page to. Kaka-start ko nga lang nito guys nung page na to, then automatically nagkaroon kagad siya ng claim or intellectual property claim. So ang next na kailangan natin gawin ay i-appeal. May option dito, how to prevent further restrictions, what this meant for you, and how we made this decision. So ito yung mga kailangan nyo malaman, pero siguro kung kakaroon kayo ng ganito, pag-aralin nyo mabuti para hindi na tayo magkaroon ulit ng ganito. And meron tayo dito sa may lower portion, see options. And sa may pinakababa niyan, you have 171 days left to request review. So kailangan nyo pong ipa-review yan kay Facebook. And don't worry, tapusin nyo itong video na to kasi po yung ginamit ko na appeal form ay ilalagay ko dyan sa may description ng video na to. Kaya tapusin nyo po ito. So, na-appeal ko na siya after ma-receive yung violation. So, C option tayo. Meron ditong dalawang option.
merong email the reporters o yung nag-report ng video or nag-claim. Number 2, submit an appeal. So, ginawa ko tong both na to. Makikita nyo guys dito kung sino yung may-ari ng video, copy reporter name, copy reporter numbers, nandito din, and then yung email na ginamit nila para i-report yung video na yon. So, ayan, pwede nyo silang i-email kasi nandito naman yung kanilang email email info or email details. I-email nyo na din, mag-apologize kayo kung ano may nangyari or mag-send kayo ng request form na i-remove na yung yung report kasi dinilit ko naman na din yung video. Submit an appeal. Ayan. So, dito, meron ditong option. Ayan. Use this form if something you posted was removed due to a copyright report and you believe the content should not have been removed. Before you submit an appeal, you may want to contact the person. Yun yung ginawa ko nung na-receive ko yung violation after who complained about the content you posted and resolve the issue with them directly. So, yun yung siguro nangyari kaya na-remove na kaagad. Please note that after complete this form, you will receive an email with further instruction. Until you follow those instructions, you have not finished submitting an appeal. So, ito yung kailangan nyong gawin. So, i-click nyo itong I understand. Ayan. So, meron dito guys, kailangan nyong lagyan ng detalye. Siyempre, yung name nyo na gamit nyo sa Facebook, yung active email nyo na connected sa Facebook account nyo. And then, kung wala na kayo guys makita ng link or ng video nyo na in-upload nyo na nireport, i-click nyo lang tong box na to. I don't see the content I wish to appeal or some of the content is missing. So, wala na tayong magagawa doon kasi nga deleted na or automatically tinake down na ni Facebook. So, i-check nyo lang yung box na yan. And then dito guys, please explain why you believe the content should not have been removed. So, dito gumawa ako guys ng appeal form and yan nga guys yung nandyan sa may description and ilalagay ko din sa comment section kung pwede. I-check nyo na din and eto na yun guys, gumawa na ako. Hanapin ko lang yung notepad. Saan ba yun? Notepad. Yun. So, eto yun guys. Ito yung Facebook monetization appeal form. Subject, appeal regarding Facebook monetization violation, intellectual property claim. So, dito kailangan nyo guys ilagay yung inyong full name. Ayan, full name dito guys. And then, your Facebook page or Facebook profile, your email address, contact number, yung page URL or yung page URL or profile URL nyo kung personal Facebook page yung gamit nyo. Violation date, ayan kung kailan nyo na-receive yung violation. Reference ID provided. So, meron namang ano yan, di ba? Meron kayong makikita ng mga reference appeal form or ID. Kung wala naman, huwag nyo na ilagay. So, ito yung description of issue. I'm writing to formally appeal the decision regarding the violation of Facebook monetization policy on my page due to an alleged intellectual property claim. I value the integrity of intellectual property rights and I have always made every effort to comply with Facebook community standard and monetization policy. The notification I received stated that the issue is related to intellectual property, but it did not provide sufficient details to clarify the nature of the alleged violation. So, yun nga guys, naglagay ako doon ng details, but yun, na-report pa din or na-claim pa din. Pero wala tayong magagawa kasi hindi ko naman original video talaga yun. Kumbaga, ginamit ko lang for another informative content. To the best of my knowledge, the content on my page is original or appropriately sourced, and I take all necessary precautions to avoid any infringement. Ayan, reason to appeal. Medyo mahaba ito guys, no? Ayan, so basahin nyo na lang to and then kailangan nyo lang guys dito
ilagay sa may bandang huli yung full name, Facebook name, and then yung contact information, included yung email or contact number. So dito guys, details na to, basahin nyo na lang yan dyan para hindi na humaba masyado yung video natin. And then eto guys, kailangan nyo itong i-copy kapag nasagutan nyo na. Copy nyo and then balik kayo dito sa may form. And then ipipaste nyo yan dito guys. Ayan, paste. And then kung meron kayo guys, screenshot ng violation nyo, i-attach nyo lang dito sa choose file. Ayan, then i-click nyo lang, my content was removed due to complaint of copyright infringement. I believe content should not have been removed. So ilagay nyo lang din electronic signature nyo, full name lang po yan. Kapag okay na, click send. Okay, and then i-check nyo guys yung inyong email account or email Facebook nyo. Then makikita nyo guys dito yung copyright appeal form. Ayan, 'di ba? So kailangan nyo guys dito mag-reply. Ayan. Kasi dito meron dito sa may last part, no, kailangan natin dito mag-reply para at masiguro ma-assure ni Facebook team na active yung email natin. Once we've remained sa banda dito. Ayan, before we can look into matter, please let us know you received this message by replying to this email and confirming you have provided us with the following information. So, kailangan nyo lang mag-reply. So, pwede nyo rin i-reply yung ginawa nating form. So, ganun lang yan. And after 1 week guys, bumalik na yung ating monetization. From this guys, no, ayan, kulay red, bumalik na siya sa normal. So, wala na siyang violation. Okay? So, ganun lang kadali mag-report and tiyagain lang natin kung hindi mabasa kagad ni Facebook yan. I-appeal pa din natin and kailangan lang talaga nating tiyagain yung pag-appeal. So, kung pupunta tayo guys dito sa ating ads and reels, as of this recording, wala na akong violation. And meron tayong expected guys na sasahurin this month sa Facebook, kahit mababa, punta tayo sa payout. Kasi alam ko meron na ngayong incoming na next payouts. Punta tayo sa transaction. And then, meron ako guys earnings na $111. Plus natin guys yung earnings natin sa ad breaks or sa long form video, 73. $184 times natin sa 57. So, 10,488. So, guys, again, tiyagain nyo yung pag-upload kasi may earnings pa rin kay Facebook. Kahit mababa yung views natin or kahit madalang magkaroon tayo ng viral video, tiyagain nyo pa din at huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi 10,000 pesos as of this this happening sa Philippines natin, sobrang mahal bilihin. So, pambayad ng bills, kuryente, malaking tulong na din to. Yung pagko-content natin, o diba? So, ine-enjoy mo lang and in return, pwede pa rin tayong kumita. Basta guys, huwag nyo akong gagayahin. Minsan, nakakapag-upload tayo ng mga content na hindi natin talaga na edit ng maayos or hindi tayo naglagay ng property na disclaimer sa video. So, posible talaga ma-report yung content natin. So, yun lang. Maraming salamat and kung nagustuhan nyo or nakatulong itong video na to guys, don't forget naman to follow or to subscribe sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Na-miss ko kayo guys. 12 days wala tayong upload. And Happy New Year sa inyo. Thank you so much sa ating subscriber. 140,000 plus na po tayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!